Viewer discretion is advised. Noong May 4, 2004, natagpuan ng pulisya sa Russia ang isang bunker na may 2 babae na itinago doon ng ilang taon. Sila'y dinukot at ginahasa ni Victor. Noong 2021, narito naman ngayon si Victor, malaya at nagbibigay ng mga panayam na labis niyang ikinatutuwa. Sa video na ito, aking isasalaysay ang buong kwento ng kaso ni Victor Mokhov. Noong September 13, 2000, sa maliit na bayan na tinatawag na Ryazan sa Russia, na nung araw ding yon ay nagdiriwang ng pambansang araw ang bayan. Tinawagan ng 17 years old na si Elena or Lena Samokina ang kanyang kaibigan. Ngunit wala ito sa bahay. Ang sumagot ay ang kapatid nito na nagngangalang Ekaterina or Katya Martinova na 14 years old. Tinanong ni Lena kung gusto niyang sumama sa kanya sa isang disco party. Pumayag naman si Katya. Para payagan ay nagsinungaling ito sa kanyang ina at sinabi na maglalakad-lakad lang daw sila. Sa gabi ding iyon, si Victor Mokhov, 50 years old na manggagawa sa isang pabrika, kasama ang kanyang kaibigan na si Yelena Badukina, 25 years old, ay naglilibot sa bayan. Nakasakay sila sa kotse ni Victor para maghanap ng mabibiktima. Bagamat kilala si Victor bilang isa sa mga pinakamahusay na manggagawa sa isang pabrika at matagumpay ito sa kanyang trabaho, ay hindi naman ganoon kasaya ang kanyang personal na buhay. Lumaki siya sa isang pamilya na kung saan kriminal ang kanyang ama na madalas nakukulong at ang kanyang ina naman ay sobrang tapang at palagi siyang pinipigilan sa kanyang mga nais. Ang lahat ng karanasan niya nung siya'y bata pa ay nagdulot sa kanya na maging obsessed sa pakikipagtalik. Siya ay 50 years old na pero nakatira pa rin kasama ang kanyang ina at ito'y walang personal na buhay. Sa isang punto, nabasa niya sa isang balita ang tungkol sa isang kaso na dinukot ang mga babae at kinulong ang mga ito sa isang bodega bilang mga alipin sa isang pabrika ng damit. Dito naisip ni Victor na dumukot din ng mga babae at ilagay sa kanyang sariling bunker o silungan bilang kanyang mga alipin o sex slaves. Si Victor ay isang manggagawa sa pabrika ng auto parts at nag-aral ng mining kaya't may kakayahan siyang gawin ang isang bunker. Noong gabi ding iyon, kasama ang kanyang kaibigan na si Yelena, nag-umpisa silang gawin ang maitim nilang balak. Napansin nila si Lena at Katya na naglalakad mula sa bus stop, kaya huminto sila at nag-offer na sumakay na lang ang mga dalagita sa kanila. Si Yelena ay nagpanggap pa na isang lalaki para makuha ang loob ng 2 dalaga. Pumayag naman ang 2 babae na sumakay. Nung nakarating sila sa isang disco, inalok sila ng vodka. Ngunit, hindi nila alam na may dilagdag na palang sleeping pills sa kanilang inumin. Una, tumanggi sina Lena at Katya. Ngunit matapos ang ilang pangumbinsi, pumayag sila. Natatakot pa si Katya, ngunit nagdesisyon na uminom na lang din. Habang sila'y umiinom, tahimik lang si Victor at si Yelena naman ay aktibo sa pagsasalita. Nang nalasing na ang 2 babae, dinala sila ni Victor at Yelena sa isang lugar at huminto sa harap ng isang madilim na gusali na isang garahe pala. Doon may isang bunker na binuo ni Victor. Ito'y ginawa niya sa loob ng 3 taon gamit ang simento at bakal. Ito'y mayroong makakapal na pintuan. Minsan, inusisa ng mga kapitbahay kung ano ang kanyang ginagawa at sinabi lang niya na simpleng silong lang ang kanyang ginagawa. Natagpuan ng 2 dalaga ang kanilang sarili sa loob ng madilim na bunker. Nagawa sa concrete na may 7 metro sa ilalim ng lupa. Nakalak ang likod ng mga pinto kaya hindi ito mabuksan ng 2 dalaga. Ang bunker ay hinati sa 3 bahagi kasama ang isang espasyo para sa living space na may kama at mesa at isang silid na may mga malalaswang larawan na nakalagay sa pader kung saan dito ginagahasa ni Victor ang mga babae isa-isa. Pinipilit din niyang ipasuot sa kanila ang mga underwear na kanyang binibili. Sinubukan na niya dati ang bunker sa isang babae noong December 1999. May 16 years old na babae at ang kanyang boyfriend na bumisita sa kanya. Binigyan niya sila ng alak at nagsimulang mangyari ang hindi kanais-nais na mga kilos ni Victor sa dalagita. Tinanggihan siya nito at umalis. Sinundan niya ito sa kalsada. Nang makakuha ng tiyempo ay pinalo niya ito sa ulo at dinala sa bunker. Sa loob ng 2 linggo, ikinulong ni Victor ang babae at ginahasa. Ngunit makalipas ang ilang linggo,
nakalimutan niyang isara ang pintuan at nakatakas ito, kaya naging mas maingat at handa si Victor. Matapos ang pangyayaring iyon, hindi naman lumapit sa pulis ang babae para magsumbong dahil takot ito kay Victor. Sa loob ng bunker, kapag tumanggi ang mga babae ay binabantaan niyang ipapakain sila sa mga aso o papatayin gamit ang kutsilyo. Minsan paparusahan sila ni Victor, hindi sila bibigyan ng pagkain ng ilang araw, susugatan sila at ang malala, maglalabas ito ng tear gas sa bunker. Ang pagtulog sa gabi ay naging mahirap para sa dalawa dahil si Victor ay pinapatay ang kuryente at ventilation, kaya't nawawalan sila ng sapat na hangin at natutulog sa malamig na bunker. Sa ilalim na makapal na pader, walang nakakarinig sa labas ng mga iyak at sigaw nila. Sa kabilang dako, gagantipalaan naman sila ni Victor kapag sila'y sumunod. Nagdadala ito ng mga libro, music cassettes at pintura na ginamit pa nila upang maglagay ng araw sa kanilang selda. Binibigyan ni Victor ang kanyang mga bihag ng pasta at itlog na halos ang tanging pagkain na kanilang natatanggap sa mga taong iyon. Sa unang mga pagkakataon, sinubukan ni Lena na protektahan si Katya, ngunit walang pakialam si Victor. Tinuloy pa rin niya ang kanyang pambababoy. Ang mga sumunod na taon ay naging impyerno para sa mga babae. Si Victor ay patuloy na nangaabuso sa kanyang mga biktima at pinipilit niyang ipaintindi sa mga babae na swerte na sila na nasa loob lang sila ng bunker at walang ibang problema. Sabi pa niya, binibigyan ko kayo ng pagkain, maiinom at nakakaset. Hindi ba't maganda na ang buhay niyo dito? Mula nang nawala ang mga babae, nagsimula agad ang paghahanap ng pulisya. Maraming pulis ang nagpapatrol sa kalsada ng Riasan, nagtatanong sa mga tao at pinapakita ang mga litrato ng mga babae. Sinuri nila ang bawat morgue, ospital at istasyon ng tren. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, wala silang natuklasang impormasyon. Nagsimula silang gamitin ang tulong ng mga aso upang hanapin ang katawan ng mga babae. Ngunit hanggang sa magsimula ng umulan ng yelo, wala pa ring resulta sa lahat ng paghahanap. Ang impormasyon tungkol sa mga nawawalang mga babae ay pinadala sa lahat ng departamento ng pulisya sa Russia at sa dalawang ibang bansa sa pamamagitan ng Interpol. Iniisip ng mga detectives na maaring dinala sila sa ibang bansa at ginamit bilang sex workers. Ngunit bigo pa rin ang pulisya. Noong March 2001, nabuntis si Lena. Ngunit hindi gaanong pinapansin ni Victor. Ang mabuntis sa ganitong kahindik-hindik na kalagayan ay hindi nakakatuwa. Nakakulong sa madilim na bunker, nakakaramdam ng masama at pagsusuka habang ginagahasa. Pareho ang dalawang babae na nagmamakaawa kay Victor na palayain sila, ngunit sagot niya lang ay balang araw. Sa unang tag-init ng pagkakakulong, pinahintulutan ni Victor si Lena at Katya na lumapit sa exit ng bunker upang makahinga ng sariwang hangin. Minsan pinapalabas niya sila para maglakad pero may tali sa kanilang leeg. Ito'y sa oras ng gabi. Sa paglipas ng mga buwan, malapit nang manganak si Lena, kaya ibinigay ni Victor sa mga babae ang isang libro tungkol sa kung paano ang mga anak at sinabihan silang magbasa at maghanda. Noong November 6, manganganak na si Lena. Ang 15 years old na si Katya ang tumulong lang sa kanya sa panganganak gamit ang mga bandage na binasa ng alkohol at kutsilyo sa kusina para putulin ang pusod. 2 buwan pagkatapos mula nang isinilang ang bata, iniwan ni Victor ito sa malapit na pinto sa isang apartment building. Natagpuan naman ito at inampon. Pagkatapos nabuntis ulit si Lena at nanganak ng isa pang batang lalaki noong 2003. Muli iniwan ang bata at pagkatapos ay pinaampun din kung saan sinubukan ng mga babae na mag-iwan ng liham sa diaper ng bata pero natagpuan ito ni Victor at tinapon. Patuloy na naglalagay ng tear gas si Victor sa loob ng bunker kahit na may sanggol doon. Ginagawa niya ito kapag iniisip niya na si Lena at Katya ay hindi sumusunod sa kanya. Noong 2003, inumpisahan ni Victor na payagan si Lena at Katya na maglakad sa kanyang hardin. Iniisip niya na wala na silang sariling kagustuhan at hindi na sila tatakas. Sinimula ni Katya na 16 years old na magpakitang mahal niya kunwari si Victor upang magkaroon ng pagkakataon at makatakas. Nagsimula si Victor na magtiwala sa kanya ng higit pa kahit pa hinahayaan siyang manatili sa kanyang bahay at patulog sa kanyang kama. Patuloy pa rin ang paggamit ng kadena kaya't hindi siya nakakatakas. Isang beses naalis ni Katya ang kadena ngunit nahuli siya ni Victor bago siya nakatakas. Sa panahon ng tagsibol noong 2004,
nagsimula magpaupa ng kwarto si Victor sa kanyang bahay. Ito'y sa isang mag-aaral sa medical college. Katulad ng ginawa sa dalawang dalaga ay pinipilit niya itong uminom kasama siya, ngunit hindi ito pumapayag. Dahil hindi nakakamit ni Victor ang kanyang layunin, naisip ni Victor gamitin si Katya para sa kanyang masamang plano. Inutusan niya ito na lagyan ng sleeping pills ang inumin ng babae. Pinaalam ni Victor sa estudyante na si Katya ay kanyang pamangkin. Subalit nakapagbigay ng lihim na paalala si Katya na huwag uminom dahil ito ay may sleeping pill. Sa paglilinis ng kwarto, natagpuan ng estudyante ang isang liham na iniwan ni Katya. Naglalahad na si Victor ay hindi niya kamag-anak at itinago sila sa ilalim ng bahay mula pa noong September 2000. Binantaan siya na kayang-kaya ni Victor na pumatay at magtago sa pulisya. Inilapit ng estudyante ang liham sa pulisya. Nagkwento ng lahat tungkol kay Victor at ibinigay ang natagpuang sulat. Nakipag-ugnayan ng pulisya sa tanggapan sa maliit na bayan malapit sa Riasan kung saan naninirahan si Victor. Sa unang sandali, hindi sila naniniwala sa liham at kwento. Iniisip na baka biro lang ito laban sa isang tahimik na tao. Ngunit naalala nila ang dalawang babae na nawawala sa Riasan. Ilang taon na ang lumipas. Isang police squad ang ipinadala sa bahay ni Victor. Ngunit hindi nila mahanap ang pasukan ng kanyang bunker at hindi sumasagot si Victor sa kahit anong tanong. Ngunit nakita siyang kahina-hinala kaya't nagdesisyon ng mga detectives na takutin siya at sinasabi na gigibain ang kanyang garahe para suriin ang lugar sa ilalim nito. Natakot si Victor kaya pinakita niya sa mga detectives ang kanyang bunker. May isang investigador ang nag-describe ng bunker o silong. Sabi niya, ang pasukan sa bunker ay maingat na tinago. Hindi ito maaring pasukin sa pinto ng garahe. Kailangan mong mag-ikot sa isang gilid at gamitin ang isang screwdriver para alisin ang isang metal sheet na may mga magnets. Pagkatapos, may concrete landing sa ground level na may hagdan. Ang hagdan pababa ay maliit na daan patungo sa susunod na landing at isang pader na gawa sa concrete na may dalawang side hatch. Isa sa mga ito yari sa bakal na may padlock at dalawang latches. Ito ang ginagamit bilang pasukan sa sex chamber. Ikinabigla ng mga detectives ang kanilang nakita at sa wakas natapos na ang 4 na taon na paghahanap at ang buhay impyerno ng dalawang dalagita na kinulong at inabuso sa bunker. Inaresto si Victor at sinampahan ng kasong panggagahasa at pagtukot. Nang tanungin siya kung bakit niya ito ginawa, ang sagot niya ay nais kong magkaroon ng maraming anak. Nais ko sanang mapabuti ang demograpikong sitwasyon ng Russia. Dahil dito, sumailalim siya sa pagsusuri ng psychologist at siya ay kwalipikado sa paglilitis. Sinabi ng ina ni Victor sa mga detectives na wala siyang kaalam-alam sa mga bihag at inisip niyang si Katya na madalas na bisita sa kanilang bahay ay kaibigan lamang ni Victor. Ngunit hindi natin masiguro kung talagang wala siyang alam tungkol sa bunker. Si Victor ay sobrang takot sa kanyang ina dahil sa kanyang matindi at nakakatakot na ugali. Sinabi niya sa psychiatrist na wala siyang nararamdaman na pagmamahal mula sa sinuman at hindi siya pinapansin ng mga babae na gusto niya. Ito raw ay nagdudulot ng trauma para sa kanya sa buong buhay niya. Si Victor ay hinatulan ng 17 years sa bilangguan. At si Yelena Badukina na kanyang kaibigan at tumulong sa pagdukot ay hinatulan ng 5 years at 6 months na pagkakakulong. Parang hindi makatarungan ng hatol para sa maraming tao. Ngunit ayon sa batas ng Russia, kung walang pinatay, bihirang umabot ng 15 years ang sentensya sa bilangguan. Si Victor ay nakipagtulungan sa investigasyon at agad na umamin ng lahat ng kanyang ginawa. Sa pagkakatuklas sa mga nagawa niya ay nalaman naman na buntis ulit si Lena. Ito'y sa kanyang ikatlong anak at nalungkot ito nang pumanaw ang kanyang anak. Ngunit hindi rito natatapos ang kwento. Noong March 3, 2021, nakalabas na sa bilangguan si Victor na noon ay 70 years old na. Ito ay pagkatapos ng 16 years at 10 months na pagkakakulong. Sa kanyang paglaya, nanatili siyang pinagmamasdan ng pulisya ng 6 na taon. Siyempre, kapag ang isang taong nagkasala ng ganito kalalang krimen ay makakakuha ito ng atensyon ng mga tao.
Inimbitahan si Victor sa iba't ibang TV shows at ayon sa balita, malaki ang kita niya sa kanyang pag-guesting. Mataas ang mga rating at parang nagsimulang naramdaman niya na isa na siyang sikat na tao, katulad ng isang pop star. Sa kabila ng lahat ng ito, sa loob-loob ni Victor, hindi talaga siya nagsisisi sa kanyang mga ginawa. Iniisip pa nga niyang mabuti at dumating siya sa buhay ng mga babae. Noong March 22, 2021, lumabas sa YouTube ang video ng isang oras na panayam ni Ksenia Sobchak kay Victor. Ang video ay nagkaroon ng maraming negative reactions mula sa publiko. Inakusahan si Sobchak na bastos at may hindi tamang espekulasyon sa mga detalye na nangyari at parang pinopromote pa niya ang kriminal. Noong June 16, pinagbawal ng Riasan Regional Court ang Scopin Maniac o si Victor na makipag-ugnayan sa mga mamamahayag at bumisita sa mga bar, cafe at restaurant kung saan binibenta ang mga alak. Nawala siya saglit sa mata ng publiko, ngunit noong August 2022, inaresto muli si Victor dahil sa pagsama niya sa kanyang kaibigan na si Yevgeny Polishuk. Tinulungan ni Victor ang kaibigan na ilipat ang bangkay sa harap ng isang abandonadong bahay at ang bangkay ay natagpuan ilang araw lamang ang nakalipas. Ganun pa man, siya ay pinalaya muli noong February 2023. Pagkatapos nito, wala na muling balita kay Victor. Hindi natin masisi kung ang mga biktima ay hirap makamove on sa nangyari. Ngunit kailangan pa rin nilang magpatuloy para na rin sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. Si Lena ay naging English teacher, samantalang si Katya naman ay nagsulat ng libro tungkol sa kanilang karanasan sa madilim, malamig at malaimpyernong silong. Anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? May alam ka rin ba ng kaso na katulad nito? I-comment mo na yan. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!